So ayan, isa na namang napakagandang morning mga ka-PJ, no? Kumusta? Ilang araw tayo walang upload. Pasensya na at busy tayo ngayon. So oras natin ngayon mga ka-PJ ay alas 6:53 na. At araw ng Sabado, July 4, 2026. At ito, sa mga oras na to, meron na tayong earnings na 1,938. Kasama na yung ano dyan, yung streak na nakuha natin kahapon, tatlo. Okay? Nag-100 na mga 300 din yun, yung streak natin. So naka-6 na bookings pa lang tayo. Okay? So kahapon bumiyahe din tayo. Meron tayong earnings kahapon na 6,189. Alright? Kahapon, Biyernes. At yun. So kumusta mga ka-PJ, no? Ganda ba ang biyahe nyo? Kahapon medyo may pagmatumal yata kahapon, ano? Puro tsinaga natin, kaya kahit pa paano kumita naman. So tulad ng dati mga ka-PJ, no? Itong oras, nandito na ako sa Makati. At kakain na muna tayo ng almusal, no? Para dire-diretso yung ating biyahe. Focus ako ngayon. Medyo focus ako ngayon sa kay Papa G. Kasi try ko tong tong sinasabi 5,000 na to. District bundle ba yun? Kailangan kumpletuhin yung streak. Sayang yung 5,000. Kaya focus tayo ngayon. Focus. So ito yung mga napapanood natin, no, yung mga ibang mga kasama natin na TNBs. Nakikipagtalo sila nung nakaraan. Nakita natin nakikipagtalo sa pasahero. Kasi yung isa sinita ng kanyang pasahero dahil siguro mabagal magpatakbo, ay medyo nagmamadali yung ating pasahero. Kaya sinita siya kasi siguro nagsi-cellphone, TikTok daw nanonood ng TikTok. Viral ngayon ang video ng pagtatalo ng isang TNVS driver at ng kanyang pasahero. Nagalit kasi ang driver matapos siyang sitahin na nanonood sa cellphone habang nagdadrive. Kaya sinita ng ng pasahero. Ayun, nakikipagtalo. Pagka ganyan, wag na tayo makikipagtalo. Mahirap na, di ba? Isipin natin yung ating mga pasahero, pansamantalang boss natin yan habang sila ay nakasakay. Kasi public service na tayo Huwag natin isipin na kotse ko to, ako ang masusunod. Kahit anong boses ko, kahit magsisigaw ako, okay lang. No. Pinagkalooban tayo, uulitin ko na naman yung ganitong topic. Pinagkalooban tayo ng gobyerno ng CPC. Ibig sabihin, yung ating sasakyan, public transporting yan. Hindi na natin siya talagang masasabi na atin yan, di ba? Magiging solid na atin yan kung isauli natin yung ating CPC, no? Sa LTFRB, no? Ibalik natin sa pagiging private. Yan, atin yan. Kahit anong gawin mo dyan, magsisigaw ka dyan, awayin mo yung mga sakay mo, okay yan, sarili mo yung sasakyan yan Pero pag dito pinasok na natin sa public transport, may karapatan na yung pasahero mo kasi nagbabayad siya sa'yo, di ba? Pero ibang usapan naman, katulad nung may nangyari itong bago ngayon. Ito kung napapanood nyo. Yan. Araw-araw ko ay dumadaan dyan. Dyan po ako nakatira. Nagre-record ako, kuya. Para alam mo kung ano. Ang lakas ng boses mo. Sinasabi ko sa'yo. Sasakyan ko po to. Sasakyan mo, pero ako pasahero na nagbabayad sa'yo. Karapatan ko po, kahit ano pa po boses mo. Karapatan po yun. Karapatan mo mambastos, gano'n. Di ba bastos ba kita? Oo. Ay, tumapilit. Hindi ako sa tatrack dyan. Bahala ka, kuya. Kaya Sige. mabahala. Pabayaan niyo po. Pinipilit niyo kasi gusto niyo Siyempre, kasi lagi kong dinadaanan, ayaw ko nga dumadaan dyan. Ako ang pasahero, kuya. Oo, naku. Sa akin po itong sasakyan, kaya wala. Bahala ka, pero ako ang pasahero. Sa base sa napanood ko, yung pasahero gusto niya ng ibang ruta. So malamang si driver sinusunod lang din niya yung ruta na nandoon sa apps, no? Kasi siyempre nakabase tayo sa apps, di ba? Tulad ng limawa sa Grab, no? Meron siyang sariling navigation, di ba?
Kaya nakasunod tayo doon. Kaya sa mga pasahero din naman talaga, sana minsan maging ano po tayo din, sumunod din po tayo. Kasi doon nagbe-base ng pamasahe kung ilang kilometro at kung gaano katagal, kung ilang oras, ilang minuto. Kaya sana maintindihan din ng mga pasahero na hindi po pwede yung gusto niya na kung saan niya gustong dumaan, di ba? Kasi paano kung mas malayo yung tinuturo niya? Walang problema kung mas mapapalapit, di ba? Medyo i-consider na natin yon. Pero kung papalayo, siyempre logi tayo, di ba? Dahil lang sa kagustuhan niya. So hindi kasi ito katulad ng taxi na okay lang kahit lumayo, mag-suggest siya ng ruta. Okay lang kasi naka-metro naman yan. Kumbaga, umaandar ang metro, no? Kung katulad dito na nakapix yung pamasahe natin, talo nga naman tayo, di ba? Kaya lang siyempre, pairalin pa rin natin yung pagiging mabuting tao, di ba? Siyempre, huwag natin awayin yung pasahero. Ipaliwanag natin sa kanila na ganito yan, ma'am, di ba? Nung nag-download kayo ng apps, kunwari sa Grab o sa InDrive, no? Di ba nag-agree po kayo doon sa mga mga agreement doon? Di ba nag-yes kayo, nag-agree kayo? Pinagkatiwala nyo yung safety nyo, di ba? Pinagkatiwala nyo sa TNC at sa driver, di ba? Kaya dapat maging komportable kayo kung saan dadaan yung sasakyan, no? Yung saan yung ruta niya. Sana wag naman din masyadong na kayo ay masusunod sa ruta, no? Kasi mas mahirap ka naman kung mas napapalayo. Kami bilang driver na medyo matagal na at may knowledge na sa mga daan plus yung navigation, mas alam namin kung saan mapapabilis yung biyahe, no? Pero katulad na sinasabi ko, kung yung suggestion na mas mapapalapit kasi minsan naman talaga may sablay yung apps. Pinapaikot pa, pwede naman pala dito, di ba? Ibang usapan din yun. Pwede naman pagbigyan yun. Pero siyempre, mas priority pa rin yung sa app, siyempre. Kasi nga, doon nakabase yung pamasahe. Okay, sana maintindihan ng mga pasahero pa. Yun lang. Basta ipaliwanag lang natin sa kanila na bago sila nag-download ng apps ng, halimbawa, yung Grab, InDrive, Joyride, nag-agree sila. Di ba? Kaya dapat sumunod talaga. Kaya nga lang, ang hindi ko lang gusto doon, yung sasabihin kagad ng driver na bumili kayo ng sarili nyo sasakyan. Di ba kasi parang pinapahiya mo yung pasahero. Bumili kayo ng sarili nyo sasakyan para masunod yung gusto nyo. Huwag naman. Pwede naman natin paliwanag sa kanila yon. Tapos kung matigas talaga siya, pasahero, sabi nga doon sa Grab, di ba, na sige, habaan mo na lang yung pasensya, no? Tuloy mo ng biyahe, sundin mo siya, tapos i-report mo na lang. Kasi pag sa dami nang nagre-report niyan, siyempre naman siguro naman may action naman si Grab o si InDrive dyan, di ba? Kung masyadong yung pasahero. Ganun lang, hindi natin kailangan makipagtalo. Hindi natin kailangan makipagbardagulan sa pasahero kasi mas mahirap yun Iinit ng ulo mo, baka kung ano yung magawa mo, or baka ano yung magawa ng pasahero mo. Katulad nun, babae, baka mamaya medyo may pagka-hoodlum yung pamilya, pinaabangan ka doon sa bahay nila, baka nakasaktan ka, di ba? Mas mahirap yun. Malaki ang posibleng mangyari. Katulad ng ating driver license, no? Ang ating prangkisa or yung CPC na tinatawag ay pribilehiyo lang ito sa atin, ano? At anytime pwedeng bawiin ng gobyerno kapag mayroon tayong nalabag na batas, no? So kinakailangan talaga nating sumunod, no? Ibigay natin sa ating mga pasahero yung 5-star na serbisyo. 5-star, malinis na sasakyan, malamig na aircon, komportable, at higit sa lahat ang kanilang safety. Alright? Kaya dapat lagi natin tatandaan yan. Ang iisipin natin palagi ay naghahanap buhay tayo para sa pamilya, hindi para mamalaki, no? Lagi lang dapat pagkumbaba. At siyempre, para magawa mo yan, kinakailangan mong magbao ng napakahabang pasensya. Alright? Tama ba ako o tama ako? Pero siyempre, no, hindi natin maiiwasan talaga yung minsan Passenger is sharing
mapuno tayo sa ating mga pasahero. Minsan ng iba kasi medyo talagang yung asta nila ay talagang minsan hindi naman lahat, pero merong iba dyan na tingin talaga sa atin parang driver lang nila talaga. Sanay kasi sila siguro sa paano magmando sa kanilang sariling driver na pinapaswelduhan, no? Although driver rin naman tayo, pero siyempre, di ba? Sa atin medyo tinatamaan lang yung ego natin. Pero ganoon pa man, ang realidad ganoon talaga. Kasi pinasok natin itong hanap buhay na ito. So, serbisyo ang ibinibigay natin sa kanila. So, pag sinabing serbisyo, di ba? Kailangan natin ibigay sa kanila yon, yung serbisyong 5 star. Yan, di ba? Okay lang yun. Wala namang mawawala sa atin kung minsan pakiramdam natin ginagawa tayong personal driver. Sige lang, okay lang yun. Wala namang mawawala sa atin Importante, kumita tayo, di ba? Magagampanan natin yung obligasyon natin sa ating pamilya. Yan lang importante, wala namang iba Kaya dead ma lang sa mga ganun. Hanap buhay lang, sige lang, biyahe lang. Laban. Alright. Kaya maging mahinahon tayo palagi mga ka-PJ, no? Yun lang ang aking opinion. Opinion ko lang naman yun. Maraming salamat po. Sana nakuha niyo yung punto ko. Alright. So, tara. Almusal muna tayo. Let's go. So yan, good evening mga ka-PJ, no? Gabi na, no? Umaga tayo nagsimula kanina mag-vlog, no? Yung pangwakas natin, gabi na. Oras natin, alas 8:30 ng gabi. Alright, so yung ating earnings ngayon, no? Reveal na naman tayo. Meron tayong 6,668 at naka 36 na bookings. Binanata natin kanina yung mga malamala, no? Kaya ang dami nating rides kahit matraffic. Pero ang ganda ng Sabado ngayon, parang nararamdaman ko hindi siya ganun ka-traffic talaga. Kahit nung Biyernes hindi masyado. Alright, so dyan pala sa earnings natin na 6,668 ay kasama na dyan yung streak natin at yung turbo. Ang nakuha natin na turbo ay 437, no? So biruin mo, laking bagay talaga turbo. Kaya saan ka pa? Okay, tapos yung ano yan, 300, yun yung streak. Kasi nakatatlo tayo kahapon na streak. Alright, so ngayong araw, wow, ang ganda natin. Hindi natin namalayan, no? Dahil sa kakakuha natin ng mga malamala, nakakuha din pala tayo ng 4 na streak na kompleto natin, no? Biruin mo, malaking bagay yan. Bukas halos 400 o 500 na yan, na streak pa lang. Papasok na kagad yan bukas ng umaga. Okay, so di ba ang ganda? Yan. Siguro naman mahaba-haba na yung ating video, no? Kaya hindi na natin patatagalin pa. Maraming salamat muli mga ka-PJ, no? Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at walang sawang suporta. Okay, so ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios mga ka-PJ. Ingat yung mga nagbibiyahe. Pahinga na tayo, bukas naman.